Sa kalaliman ng gabi ay makikitang nagpa-practice ng ballet si Abigail sa isang theater, samantala ay isang grupo naman ng mga kriminal ang nag-aabang sa kanya sa labas, pagkatapos ay pinagpapatay ng isang hacker ang lahat ng CCTV sa bahay nila Abigail at pumanik ang isang sniper sa bubong, samantala ay umalis na si Abigail sa theater at hindi niya alam na naglagay pala ng tracker ang mga kriminal sa kanyang sinasakyang kotse, at pagkatapos ay sinundan na sila ng mga kidnapper, at sa bahay ay pumasok na ang tatlong mga kriminal sa kwarto ni Abigail, at nagtago na ang mga ito sa likod ng mga furniture. Nang malaman ng babae na bata pala ang kanilang kikidnapin ay sinabi nito na ayaw niyang ginagawa ng masama ang mga bata, ngunit pinilit pa din siya ng kanyang mga kasamahan. Pagkadating ni Abigail ay humiga na siya sa kanyang kama at agad siyang inatake ng mga kidnapper, ngunit nasaksak ni Abigail ng lapis ang isang lalaki, kaya't agad na tinagpan ng isang lalaki ang kanyang bibig, at nang susuntokin na siya nang nasaksak niya ng lapis ay pinigilan ito ng babae, pagkatapos ay tinurukan na nila ng pampatulog si Abigail, at sa labas ay sinabi ng mga kasamahan nilang kidnapper na may paparating na isang kotse, binantayan ng sniper ang dumating na kotse habang inilagay naman ng tatlo si Abigail sa isang itim na bag at itinakas na nila ito sa bintana. Pagkatapos ay biglang tumunog ang alarm kaya't nagmadali na silang nagsitakbuhan at nakaalis na sila ng maayos, at sa daan ay piniringan na nila ang mga mata ng batang babae, at pagkatapos ay nakarating na sila sa isang abandonadong mansyon na malayo sa lungsod, at nakita nila doon si Lambert na umupo sa kanila. Pagkatapos nilang iposes si Abigail sa isang kama ay sinabi ni Lambert sa kanila ang mga rules, na huwag silang magbabanggit ng kahit anong pangalan o istorya at kailangan nilang bantayan ang batang babae hanggang sa ibigay na ng ama nito ang $50 million. Hindi sinabi ni Lambert sa kanila kung sino nga ba ang ama nito, ngunit kinuha niya ang kanilang mga cellphone upang hindi sila masundan. Pagkatapos ay nag-enjoy na silang nag-inuman sa bahay na iyon. Pagkatapos ay tiningnan ni Joey si Abigail at nagrereklamo si Abigail dahil sa napakahigpit na piring sa kanyang mga mata. Tinagpan ni Joey ang kanyang muka at tinanggal niya ang piring sa mata ni Abigail. Nang makita na nasasaktan ang bata sa posas kaya't tinanggal din niya ang posas nito sa kamay. Dahil umiiyak si Abigail kaya't sinabi niya dito na hindi ka naman namin sasaktan dahil pera lang ang gusto namin. Kaya't nang dahil dito ay nakipag-pinky promise sa kanya si Abigail, at sinabi ni Joey na may anak din siyang lalaki. Sinabi ni Abigail na hindi niyo dapat ako kinidnap dahil wala namang pakialam sa akin ang aking ama at hindi niya kayo bibigyan ng pera. Nang papaalis na si Joey ay sinabi ni Abigail na humihingi ako ng sorry sa kung ano ang mangyayari sa iyo, at nag-aalalang sinabi ni Joey kay Frank na maaaring isang bayolente ang ama ni Abigail. Ngunit binaliwala naman siya ni Frank kaya't sumama ang loob niya dito, at laking gulat ni Frank nang makita niyang wala ng piring si Abigail kaya't tinagpan niya ang kanyang muka habang tinututukan ng baril ito. Sinabi ni Abigail na ang kanyang ama ay si Christoph Lazar kaya't takot na sinabi ni Frank sa grupo na aalis na siya, kaya't tinanong siya ng lahat kung bakit, at sinabi niyang anak ng isang napaka-mapanganib at boss ng mga kriminal si Abigail. Kilala din nila Joey at Rickles ang ama ni Abigail kaya't natakot din silang dalawa. Nagkaroon sila ng mga pagtatalo kung magpapatuloy pa ba silang, ngunit sa huli ay nagpasya sila na mananatili na lang upang makuha ang pera, at magagamit nila ito upang makatakas at makapagbagong buhay. Pagkatapos ay nagtingin-tingin na si Joey sa buong bahay at nakita niya ang isang lumang estatwa ng isang ama at anak nito. Nakita niya si Rickles at nagparamdam ito sa kanya, ngunit hindi naman siya bumigay dito. Sinabi nito sa kanya na wala akong tiwala sa mga kasamahan natin at sumang-ayon silang dalawa na bantayan ang isa't isa. Samantala habang nanunood ng TV si Sammy ay bigla siyang ginulat ni Dean kaya't pinalayas niya ito. Pagkatapos ay nakita ni Dean si Peter na natutulog at renuwangan niya ng talong ng lalaki ang mukha nito. Nagpatuloy sa paglalakad si Dean at nakakita siya ng lumang mga litrato na may kamukha pa ni Abigail. Pagkatapos ay nagpunta siya sa kusina sa basement kung saan ay biglang bumukas ng kusa ang pinto. Kinakabahang pumasok siya sa pinto at nagulat siya dahil sa isang daga, at habang pabalik ay biglang may humila sa kanyang mga paa na hindi nakikita. Narinig ni Sammy ang malakas na pagsigaw ni Dean kaya't pinuntahan niya ito sa basement kung saan ay nakita niya si Dean na nakaupo sa lamesa, at paglapit niya kay Dean ay biglang nahulog at nasapu niya ang ulo nito kaya't nagsisigaw siya sa takot at nasuka. Nagdatingan na sila Joey at sinabi nila na hindi ito makakayang gawin ni Sammy, at pagkatapos ay naisip nila ang tungkol sa legendary hitman ni Lazar na si Valdez na maaaring nasa loob ng bahay na iyon. Nahuli pala ng FBI si Valdez at bago ang trial ay itinago nila ito sa isang hotel at pinabantayan sa mga agent. At kinabukasan ay nakita na lang ng FBI na wala ng mga ulo at mga lamang loob ang mga agent. Natatakot pa din si Rickles kay Valdez kaya't gusto na niyang umalis,
ngunit nang buksan na niya ang pinto sa harapan ay laking gulat nilang lahat nang magkaroon na ito ng isa pang gate, at kahit anong gawin nila ay hindi na nila ito mabuksan at pagkatapos ay kusang nagsara na ang lahat ng mga bintana, ibig sabihin na nakulong na silang lahat sa loob ng bahay. Sinabi ni Joey na isa itong patibong, kaya't agad na tiningnan ni Rickles ang kanyang mga baril ngunit nawala naman na ang mga ito. Agad na tinanong ni Joey si Abigail kung may nakita ba itong ibang tao maliban sa kanila ni Frank, ngunit sinabi ni Abigail na wala akong nakita pero tinakot naman ako ni Frank na sasaktan niya ako at sinabi niyang tauhan siya ng daddy ko, at ang totoo niyang pangalan ay Valdez. Pagkatapos ay nag-usap sila ni Rickles at sinabi niya dito na si Frank si Valdez, at nagplano sila kung paano makakalabas, ngunit habang paalis pa lang si Joey ay nakita niyang nakatayo at hindi na gumagalaw si Rickles, at laking takot niya nang makita niya na may malaking sugat na ito sa mukha hanggang leeg, at bigla itong bumagsak sa kanya. Galit na galit niyang tinutukan ng baril si Frank at sinabi niyang ito si Valdez na pumatay kay Rickles. Tinutukan din siya ni Frank at sinabi nito sa kanya na hinahayaan mong manipulahin ka ni Abigail. Pinuntahan ni Peter si Abigail upang bawian ito ng buhay, ngunit bago niya ito maputukan ay pinigilan siya ni Joey. Dumating din sila Sammy at Frank at nagkaroon sila ng mga pagtatalo, samantala ay madaling natanggal ni Abigail ang mga posas at tumayo. Ginamit niya ang isang ballet move upang maipakita ang kanyang tunay na muka, na siya pala ay isa talagang vampira. Tinalon niya si Peter at nang kakagatin na niya ito ay agad siyang binaril ni Frank sa noo. Laking gulat ng lahat nang biglang kusang gumaling si Abigail. Binaril ulit siya ni Joey ngunit hindi pa din ito tinatablan, kaya't nagtakbuhan na sila at agad nilang inilak ang pintuan. Nag-usap-usap sila sa labas kung ano na ang gagawin nila na malaman nila na si Abigail pala mismo si Valdez. Hindi nila masira at mabuksan ang mga pinto dahil naka-double lock ang mga ito. Pagkatapos ay kumuha ng pool stick si Frank at Joey at gumawa sila ng mga sibat. Kumuha naman ng mga bawang si Sammy sa kusina. Hindi tumulong si Joey dahil naisip niya na magagalit lang lalo ang ama ni Abigail sa kanila kung papatayin nila ito. At pagpunta nila sa kwarto ay nakita nilang isinasayaw ni Abigail ang katawan ni Dean na walang ulo. Inatake siya ng bawang ni Sammy ngunit inamoy lang nito ang bawang at walang nangyari. Itinulak niya si Frank ngunit nahuli naman siya ni Peter. Naitulak ni Abigail si Peter at nang makuha nito ang kanyang kwintas ay pinagsasaksak siya nito kaya't nagdugo ang kanyang dibdib. Nahawakan ni Abigail ang kamay ni Frank nang sasaksakin siya nito sa likod at siya naman ang sinaksak nito sa hita. Sumuko na ang tatlo kaya't bumalik na lang sila sa ibaba at ginamot ni Joey ang sugat ni Frank. Pagkatapos ay sinabi niya na tumalab ang injection sa batang babae nang kidnapin nila ito kanina at may natira pa silang isang injection. Naghiwa-hiwalay na sila at nagkasundo na kung sino ang unang makakakita kay Abigail ay kailangan nitong sabihin sa earpiece ni Joey upang maturukan niya ito. Nagpunta si Sammy sa isang madilim na corridor at nahulog siya sa isang pool at laking takot niya nang makita niya na puno pala ng mga patay na tao ang pool. Samantala ay biglang hinabol ni Abigail si Peter at nagawang mailak kaagad ni Peter ang pinto ngunit sinira naman ni Abigail ang pinto. Nang buksan ni Frank ang pinto ay tumama si Peter dito kaya't nahulog siya sa ibaba. Inatake ni Abigail si Frank kaya't sinubukang turukan ni Joey si Abigail ngunit tinamaan nito ang kanyang kamay kaya't tumilapon ang injection sa nakalak na gate. Nang hilahin ni Sammy si Abigail ay kinagat siya nito sa braso. Hinilapay taas ni Abigail si Frank ngunit nilundag naman siya ni Peter at agad siyang tinurukan ni Joey kaya't nagbanta at nagalit ang batang babae at nakatulog na ito. Nang magising habang nakalak sa elevator ay sinabi ni Joey na pakakawalan ka namin kapag sinabi mo kung papaano kami makakalabas dito. Sa halip ay umamin sa kanya si Abigail at sinabi nito na plinano ko ang lahat at tauhan ko si Lambert. At alam din nito ang lahat ng kanilang mga pangalan at ang kanilang mga kwento. Sinabi ni Joey na pinatay ni Abigail ang kaaway ng kanyang ama para lang mahalin siya nito. Hindi pala sila pinatay ni Abigail kaagad kanina dahil gusto muna nitong paglaruan ang kanyang mga pagkain. Kung palalabasin niyo ako ay bubuhayin ko ang dalawa sa inyo. Sinabi ni Frank na patayin na lang natin ang batang babae. Kaya't nagalit ito at sinabing isa na lang ang bubuhayin ko sa inyo ngayon. Agad na kinuha ni Peter ang kanyang baril at nagtutukan sila ng baril ni Joey. At nang subukang pakawalan ni Peter ang bata ay binaril siya ni Joey. Pagkatapos ay umalis na ang lahat maliban kay Frank na nagkusang magbantay kay Abigail. Pagkaalis ng lahat ay sinabi ni Frank na pakakawalan kita kung sasabihin mo sa akin kung paano kami makakalabas dito. Sinabi ni Abigail na kailangan mong hugutin ang libro ni Agatha Christie sa library upang mabuksan ang isang lihim na pinto. Nagpasalamat sa kanya si Frank ngunit hindi naman siya pinakawalan nito. Mabilis na nasira ni Abigail ang pinto at itinulak siya nito at nag-ballet dancing.
Kaya agad na pinagtatanggal ni Joey ang mga tabla sa isang bintana upang makapasok ang sinag ng araw, at nang dahil dito ay biglang nasunog si Abigail kaya't agad na nagtago ito sa dilim upang gumaling. Pagkatapos ay nagtatakbo na sila Joey at Frank at nakarating na silang lahat sa library at nanatili sila doon hanggang sa lumiwanag. Hindi naman naging vampira si Sammy kaya't nakahinga na ito ng maluwag. Hinila na ni Frank ang libro na sinabi ni Abigail ngunit wala namang nangyari dahil niloko lang siya nito. Nagka-idea si Sammy at sinabi na kung makikita natin ang power source ay masashort ko ang mga lock kaya't naghati na sila upang hanapin ang power source. Ngunit nagpatugtog na naman ng music si Abigail at kinontrol niya si Sammy dahil sa pagkakakagat niya dito kanina at ginawa niya itong isang vampira. At pagkatapos ay kinagat nito si Peter sa leeg ng ilang beses. Ginamit ni Joey ang isang tray upang masinagan ng araw si Sammy kaya't biglang sumabog ito. Bumukas na ang lihim na pinto at kahit na naisip nila na isa lang itong patibong ay pumasok pa din sila dito. Pagkapasok ay nakita nila ang control room ng mansyon at si Lambert na isa ding vampira. Biglang hinawakan ni Lambert sa leeg si Joey habang sinasabi na ginawa siyang vampira ni Abigail nang malaman nito na tinulungan niya si Frank na mapasok ang kanilang gang. Pinagbantaan ni Abigail ang kanyang pamilya at kailangan niyang dalhin ang mga kaaway ng ama nito sa mansyon upang patayin ang mga ito. Sinabi ni Lambert papunta na sa mansyon si Lazar upang patayin sila. Gustong patayin ni Lambert si Abigail at ang ama nito at inalok niya na gagawin niyang vampira si Frank kung mangangako ito na tutulungan siya. Nang pumayag si Frank ay inihampas na niya si Joey at pagkatapos ay kinagat na niya si Frank at pinainom niya ang kanyang dugo dito. Nagising si Joey at nakita niyang naging vampira na si Frank. Pagkatapos ay sinabi ni Lambert kay Frank na kagatin mo na si Joey ngunit sinaksak siya ni Frank ng stick kaya't sumabog ito. Dumating si Abigail at inatake niya si Frank ngunit tinalo siya ni Frank at ininom nito ang kanyang dugo. Agad na dini-activate ni Joey ang security measures at kinuha din niya ang kanyang cellphone. Ngunit pagkarating niya sa secret corridor ay biglang naglock ang exit. Nang matapos inumin ni Frank ang dugo ni Abigail ay ibinagsak na niya ito. Agad na tinawagan ni Joey ang kanyang anak at nag-iwan siya sa voicemail ng isang mensahe na mula sa kanyang puso. At nang makita siya ni Frank ay itinulak siya nito pabalik sa library. Nilabanan niya si Frank at nang ihagis siya nito ay bigla siyang sinalo ni Abigail. Sinabi ni Abigail na masyado siyang mahina upang talunin si Frank at nakiusap ito sa kanya at sinabing tulungan mo akong patayin si Frank at palalayain kita upang makabalik ka na sa iyong anak. Pagkatapos ay pinagtulungan nilang dalawa si Frank ngunit kahit na ano pang gawin nila ay hindi pa din nila matalo ito. Matapos mapabagsak nito si Abigail ay sinaksak niya si Joey ng stick sa balikat kaya't hindi na makaalis si Joey sa isang pillar. Pagkatapos ay binalikan niya si Abigail at kinagat niya ulit ito. Itinaas ni Abigail ang kanyang hindiliit upang maipaalala kay Joey ang kanilang pangako sa isa't isa. Pagkabagsak ni Abigail ay kinagat ni Frank si Joey at inihagis niya ito sa sahig. At nang magising ay ginamit ni Frank ang kanyang kapangyarihan upang kuhanin ni Joey ang stick upang isaksak ito kay Abigail. Ngunit nagkunwari lang pala si Joey at sinaksak niya si Frank at nilundag naman ni Abigail si Frank. Nilabanan ni Abigail ulit si Frank at sinabing hindi naman ganon kadaling tatalab ang kapangyarihan mo sa kanya. At nang mahugot ni Joey ang sibat sa kanyang balikat ay ginamit niya ito upang mapigilan si Frank. At nagtulong sila ni Abigail upang maisaksak sa puso ni Frank ang sibat kaya't sumabog ito. Nag-aalala si Joey kung magiging vampira na din ba siya ngunit sinabi ni Abigail na hindi na dahil patay naman na si Frank. Gaya ng ipinangako ay pinaalis na niya si Joey upang makabalik na sa anak nito. Pagkatapos ay biglang dumating si Lazar at gusto niyang patayin si Joey. Ngunit pinigilan ni Abigail ang kanyang ama at sinabing iniligtas niya ang buhay ko at nandito siya para sa akin nung wala ka. Kaya't hinalikan ni Lazar ang kamay ni Joey bilang kanyang pasasalamat at hinayaan na siyang makaalis nito. Pagkatapos ay sumakay na si Joey sa van at nakita niya na meron pa pala siyang isang lollipop at isinubo niya ito habang papaalis. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.